Kababayan na nanonood at nakikinig, simplehan na lang po natin. Ang sinabi nga ng ating mga bayani, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. So dapat yung kabataan natin ay wasto at sapat ang kanilang nutrisyon. Sa bahay, tayo po ay nagpapakain, ngunit alam po natin na kailangan natin ng masustansyang pagkain kung saan natin kukunin yon. Tulong-tulong po tayo. Kami po sa gobyerno ay asikaso, 10 po ang member agencies sa National Nutrition Council. Hindi ko masasabi lahat pero bigyan ko na lang yung mga importante dito at least for the first 1,000 days. Andyan ang ating Department of Agriculture. Bakit? Yung raw material, yung pagkain, yung gulay, prutas, sama na rin natin yung protina, nanggagaling yan sa agriculture. O, nandyan na rin yung ating Department of Trade and Industry. Sila ang nagbabantay sa presyo ng pagkain, ang naghahanap ng paraan para hindi tumaas masyado ang mga presyo ng ating mga bilihin. Ang Department of Science and Technology na tumitingin sa mga teknolohiya para baka meron tayong bagong produkto na pwedeng ipakain na masustansya, mababa sa asin pero mataas sa nutrients. Department of Education, dahil ang DepEd, sila ang nagtuturo sa mga future parents, no, na dapat maalala nila. And many more. Of course, ang Department of Health, kasi ang mga mothers na nagpapa-check up ng antenatal care sa mga health centers pupunta yan at ang DILG in charge of the LGUs. At siguro sabi ng ating mga kababayan, Senator, tayo po, pumili tayo ng masustansya. Pumili tayo ng malulusog na pagkain. Wala akong malaking plato, pero kung isipin na lang natin na meron tayong plato, yung tinatawag na pinggang Pinoy, ang kalahati po ng ating plato ay dapat prutas at gulay. Ang 1/3 lamang ng ating plato ang para sa mga protina, sa mga taba at iba pa. Tapos yung kanin natin, hindi lalampas dun sa natitira na portion. So, kalahati, prutas at gulay, 1/3 lamang yung ating mga karne at taba. Yung matitira, yun na lamang po yung rice. At walang dayaan. Ang fruit salad ay hindi counted as fruits and vegetables kasi may halong may halong sweeteners, etc. O yung iba, yung mga dayaan na sinasabi nila, plato naman daw yun, pwede bang itambak pataas? Wag naman tayo magpilosopo ng dayaan. Yung tamang portions dun sa ating pinggan. Maraming salamat. Palakpakan natin si Yusek Albert Edradin Domingo. Ngayon,